nyo, ito lang isang pakiusap po sa ating Korte Suprema na sana naman po, Korte Suprema, tulungan po natin ang taong bayan. Ito pong February 6, parating na. At sana na maglabas na po tayo ng motion for reconsideration para malaman po ng ating Kongreso kung anong way or pattern ang susundan dito sa impeachment na bagong pinanunukala nyo. Kasi mga Koy at Boss Mike, wala po tayo. Para po tayo nasa kawalan ngayon. Nalalapit na ang February 6. Mamaya mag-file ng impeachment yan. Hindi pala yun yung impeachment process na ginugusto ng Supreme Court. Maaaring magulo na naman. Di ba? Alam mo, isa lang yung narinig ko dyan. Alam mo, may banta ang taong bayan. Yes. Alam mo ang banta ng taong bayan? Kung dati sa EDSA, nagrarally, baka mag-people power sa Korte Suprema. Yan nga. Yan ang katakutan nila. Oo. Kasi bakit? Gustong i-hearing ng pagdinig itong impeachment complaint Oo. sa loob ng Kongreso. Oo. Kung maghahain sila ng panibagong impeachment rule, abay, niloloko, tinatarantado, ginagago tayo ng ating saligang batas. Totoo. Kasi nga, napakahirap niyan. Diba? Diba? Diba, Koy, tama ka doon. Napakahirap po niyan. Biro niyo po, sinunod nila nung nakaraan ang impeachment process pero binaliwala ng Korte Suprema. At ang masakit pa nun, Boss Mike Koy, bumabagyo. Bagyo. Walang pasok ang gobyerno. Nagkaroon ng desisyon para baligtarin ang impeachment ni Sara Duterte. Samantalang ngayon, ito sasabihin ko. Kapag ito ay hindi nyo pina-impeach at hindi nyo tinuloy, but there is probable cause against the Vice President Sara Duterte, mananagot kayo sa taong bayan. Correct. Mananagot kayo sa sambayan ng Pilipino. Pananagutin namin kayo. Hindi namin kayo tatantanan hanggat hindi nyo na pananagot yung tao na yan na nagnanakaw ng pondo, ng pera, ng taong bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino. Huwag nyong pahirapan ang bansa natin. Kailangan ng bansang Pilipinas ngayon ng namumuno na maayos. Ngunit mismo ang korte mismo natin, ang tila ba nagtatake pa nagko-cover up sa mga nangwawalang yan ng pondo, ng pera ng taong bayan. Tama! Easy, Koy. Pananagutin namin kayo. Hindi namin kayo tatantanan, tandaan yan. Ito. Kasi ganito yan. Di ba kayo nagtataka? Kung bakit lahat ng kakampi ni Sara, pagka tinignan mo parang magnanakaw sila. Si Chavit Singson, ang daming issue ng corruption. Sila Gloria Arroy. Natatahimik lang. Parang ayaw maki-associate pero sa likuran, nandoon yun. At marami pang iba. Diba? Lahat sila may issue. Para bang pagka naupo si Sara bilang presidente, lahat absuelto. One time, big time. So ngayon, ang taong bayan ang dapat na mag-isip kung eto ba ay nararapat na ihinto ang impeachment trial ni Buday o ituloy. Kasi taong bayan na magdidesisyon dito kung pinaglalaroan na tayo mismo ng mga tao dapat gumagawa ng kaparaanan para mapanagot ito. Paano nga mapapanagot? May Mary Grace Piatos na nga. May Cocoy Villamin. May confidential fund issue. Yes. Meron 125 million in 11 days. Yes. Can you imagine that? Iboboto pa ng presidente? Yes. Tapos gusto nyo pang iupo? Ayaw nyo ipa-impeach? Ayan dyan ang, there is a probable cause sa sinasabi natin. Yeah. Under cases, graft and corruption, ayaw nyo ipa-impeach? Yeah. Actually, we, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God, our dear Supreme Court, please make a resolution now regarding this motion for reconsideration that has been filed in your court. Because the Filipino is waiting for the injustice that Sara Duterte did to our country. The confidential funds. And this Vice President is so idiot, Fiona, mother, father. Okay? Am I right, Koy? Sa atin mga kababayan ko, thank you for translating my English Of sa course. kababayan natin. That's you're Alam my niyo ba friend. mga kapatid, kailangan natin ng pagbabago. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo tatayo? Yeah. Kailan pa ba tayo maninindigan? Yeah. Magrarally ba ulit tayo? Sisigaw ba tayo ng peace and accountability? Yeah. Magrarally ba tayo sa EDSA ulit kapag dinakawan tayo? Yeah. Alam nyo, it's time para sa ating mga Pilipino. Kayo po mga nakikinig na OFW, panahon na ho para lumaban ho tayo.
Panahon na ho upang tumayo ho tayo mga kababayan. Ito ho yung pagkakataon na meron ho tayong namumuno sa Pilipinas na maayos na presidente. Kailangan na ho natin manindigan sa ano man ang pinaglalaban ng ating gobyerno. Tama. Iuupo mo pa ba yung magnanakaw? Tama. Iuupo nyo pa po ba yung tayo mismo ang kinakawawa? Hindi. Iuupo nyo pa po ba yung tayo ang pinapatay? Never. Iuupo nyo pa po ba yung kaya tayong pagtaksilan sa pera ng pondo ng taong bayan? Wrong move. Gagawin nyo pa po ba ito? Ihahalal nyo po ba na 6 na taon mamumuno yan, 6 na taon din ng buhay natin ang ipagkakatiwala natin at 6 na taon din ng buhay natin ang mawawala at iwawaldasin ng pera ng taong bayan. Tama. Maawa ho kayo. Kadiri yan. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Panahon na ho Nakakasama. ito upang ituloy natin ang pagbabago. Opo. Narito ho ang bagong Pilipinas. Yeah. Nagmula sa bagong lipunan, in English lang, tinagalog lang. Bagong Pilipinas. Mga kababayan ko. Sa pamumuno ho, naniniwala ho ako sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may patutunguhan ng bansa natin. Tama. Mga kababayan, hindi ho ito ang panahon upang magpabudol ho tayo. Hindi na ho ito panahon ng pakending-kending at budots. Hindi ho ito ang panahon upang pakinggan yung mga nagpapapoging tahimik na mga tao. Mga kapatid, my dear Pilipino, ang panahon natin ay panahon dapat ng mga Pilipino upang umayon at maging maayos tayo. Yes. Ikulong natin ang dapat ikulong, panagutin natin ang dapat panagutin. That's right. Ipa-impeach ang dapat ipa-impeach. Sara Duterte, kapal ng muka. Di na nahiya. Walang Di na ginawa. nahiya. Antibay mo. Antibay mo. Impeach na yan. Impeach. Tama si Koy doon. Alam nyo, tayo mga Pilipino, isipin po natin ang kapakanan mismo ng ating kinabukasan. Ang Kaya- kinabukasan po kailangan po malago, ang kinabukasan po ay kailangan maunlad. Pero nagdaan na po ang mga Duterte, naranasan na natin ang pamumunong Duterte. At ngayon nakikita nyo pa rin po, ang mga aliadong Duterte ay tiwali. Ang mga aliadong Duterte ay dinadala tayo sa masama sa sa China, pagiging kaaliado, ng mga, by the way, PBBM, congratulations. Almost 1% na lang po ang kidnapping sa ating Pilipinas. Yan po ang sinabi ng DILG. Grabe. Dahil nawala po ang Pogo, almost 1% na lang ang kidnapping. Bongbong Marcos yan. Kung nandiyan si Sara Duterte, babalik na naman ang Pogo. Hindi naman natin ahayaan to kasi nga mga Duterte ay napakawalang yang mga tao. Kaya si Digong nandoon, nakakulong ang itlog dito sa ICC. Kaya magising na po tayo mga kababayan, i-impeach natin. Dapat ganito, parang Nyolo. Kaya nga po ako. I-impeach na yan. Iyang kurakot. I-impeach na yan. Iyang kurakot. Boss Mike. Alam nyo, sa totoo lang, Yung cooldown eh, no? Oo, hindi. Galing ah. Ang galing mo, no? Di ko na cool doon, no? Nare-relax yung ugat namin, eh. Hindi. Kasi kung nagtimpla akong kape. Alam nyo, simple lang. Kung uunawain natin at ikukumpara yung dating administrasyon kay Pangulong Bongbong, milya-milya na ang layo nun. Sa pamamaraan ng pagsugpo sa droga, talong-talo na si Digong. Walang mga namamatay natin na mga kababayan nating Pilipino, pero marami ang nalulutas at natatakot. Sabi nila, dami ng addict daw. Kailan pa ba nawala yung mga addict? Pero yung pag-control, parehas din lang naman yon. Ang pamamaraan lang ni Digong ay pumatay. Pero kay Pangulo, mahal ang buhay. Oo. Okay? So ngayon, dito naman sa mga proyekto, makikita naman natin, napakarami ng proyekto na ginawa at ginagawa ni Pangulong Bongbong. At sa international community naman, makikita natin, malayong-malayo din kung paano makipag-usap at makisama ang Pangulo at kung paano tayo kilalanin dahil kay Pangulong Bongbong. Correct. Nakita nyo naman sa UAE, latest yan, kung paano nga magtrabaho ang Pangulo. Kaya dito, ninyo makikita kung gaano ba talaga nililito ng kulto ni Duterte ang marami nating kababayan para paniwalain sila sa mga bagay-bagay at mga ideolohiya na taliwas sa katotohanan at tama. Tama. So ibig sabihin, tama si Nyulo, nililihis,
ng kulto ni Duterte, etong mga tao na naniniwala, hindi ko naman sila masisisi. Di ba? Tandaan nyo po yan, mga kababayan. Matuto tayong magkumpara. Huwag po nating ipilit na ang layunin nyo lang, maiupo si Sara para masabi nyong panalo na kayo. Oo. Ang ipanalo natin dito ay ang bansang ito. Yun. Kaya kailangan, mga kababayan, isip ng isip. Common sense nga lang. Tama. Dahil tayo po, tandaan nyo, tulungan natin ang ating presidente. Hindi tayo sigaw na sigaw, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Magkaroon po tayo ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yan po ang dapat nating gawin dahil kailangan po ng tulong ng presidente para pumabago niya ang ating bansa. At nakikita niyo naman po halos araw-araw saan nagpupunta ang ating presidente. Kaya simulan po natin sa ating sarili, magkaroon po tayo ng isang bagong Pilipino. Kaya ang kailangan po natin, kung walang bagong Pilipino, walang bagong Pilipinas. Tama. Sa bagong Pilipinas, bawal ang korap, bawal ang magnanakaw, bawal ang naghahari-harian, bawal ang lumuhudas sa pera ng taong bayan. At yung mga masusungit na mga empleyado, Oo. tapos na ang Tapos na. araw nyo. Tapos Oo. na rin ang araw sa bagong Pilipinas ng mga kumukulimbat ng pera ng taong bayan. Totoo ang sinabi ni Pangulo na bawal ang magnanakaw sa bagong Pilipinas. Ano nangyayari? Nakukulong, pinakukulong, kinakasuhan at mananagot sa taong bayan. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan na nanonood, totoo namang malayo pa. Malayo pa, mga kababayan, pero marami nang nagawa. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan pwede na nating umpisahan. Doon tayo mag-umpisa sa naumpisahan niya, dudugtungan na lang. Bawat Pilipino, bawat mamamayang Pilipino, bawat mga politiko na mga nandito sa bansa natin, kayo ang manguna, susunod ang taong bayan. Tama. Kung ang gagawin ninyo, maging halimbawa ng pangungurakot, yan din ang susundan ng mga kabataan. Dahil sabi nga noon, ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Tama. At ngayon, makinig kayo. Nung nakaraan, ang sabi ng Pangulo sa kanyang SONA, ipapasara na natin ang Pogo! Yan, narinig niyo yan. Pagkatapos, maiarawan kayo sa mga pamilya nyo at sa mga anak natin sa flood control. Ngayon, abangan nyo ang darating na SONA ng Pangulo. Tigilan na natin ang mga magkakamag-anak sa gobyerno. Tinawag niya sa akin yan. Abangan niya yan sa SONA ng ating Pangulo. Dahil ang Pangulo po seryoso. Ilang beses niya sinabi yan sa Kongreso at Senado. I-prioritize natin ang anti-dynasty bill kung saan tigilan na ang mga magkakamag-anak sa politika. Agree ako dyan. Pegador, wala kang kawan.